WIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Lunes at ngayon ay September 22, 2025. At oras na po ang ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa po rin sa oras yatid namin sa inyong mga balita sa ating bansa, sa ibahin dagat at pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan para Girep. Dumahod na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Sunday protest, babala sa mga opisyal ng gobyerno ayon kay Tulfo. Todo Balita. Malacanang isinailalim sa lockdown kahapon, utak ng gulo, kikilalanin. Todo Balita. BBM at Sara pinakakanta sa donasyon ng mga kontraktor. Todo Balita. Third country, payag kupkupin si dating Pangulong Duterte ayon kay VP Sara. Todo Balita. Sa ating balita sa ibang dagat, Trump sa Afghanistan, ibalik nyo ang Bagram Airways. Todo Balita. Sa balitang lokal, Archdiocese of Lingayen Dagupan nagsagawa kahapon ng prayer rally kontra korupsyon. Todo Balita. Intercollegiate Athletic Competition 2025, formal lang binuksan. Todo Balita. Mayor Nina Quiambao nanguna sa PDRA para sa bagyong Nando. Todo Balita. At ngayon, sa detalye na ating mga balita, loud and clear, kailangan ayusin naming lahat ang trabaho namin sa gobyerno at iwasang mahulog sa korupsyon. Ito ang tugon ni Senator Erwin Tulfo hinggil sa kanyang reaksyon sa kilos protesta nitong linggo sa Luneta sa Maynila at People Power Monument sa EDSA, Quezon City. That day, the people are watching and they are tired of corruption, dagdag pa ng mababatas. Anya, mensahe ng sambayanan nito sa gobyerno ng shape up or we will take control. Libo-libo ang dumalo sa nasabing protesta sa Maynila at Quezon City upang ikondena ang pagnakaw ng pera sa bayan sa mga ghost at substandard flood control projects. Isinailalim sa mahigpit na lockdown ang Malacanang kahapon matapos umiral ang tensyon sa bahagi ng Ayala Bridge at tangkaing lusubin ng mga rallyista ang compound. Sinunog ng ilang grupo ng mga kalalakihan ang gulong ng isang container van na nagsilbing harang patungo sa Malacanang complex. Ayon sa ulat, walang pinayagang lumabas kahit mga residente sa Malacanang complex at iisang gate lamang na nasa JP Laurel nagtahan ang bukas upang masigurong walang makakapuslit papasok sa Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kumonitor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaganapan at nakarating na rin sa kanya ang nangyaring tensyon sa Ayala Bridge. Hindi naniniwala si Castro na walang nag-utos sa grupo na manunog at manggulo sa malaking kilos protesta. Nais ni Vice Ganda na ibalik ang death penalty sa bansa upang tsugiin ang matiwaling opisyal ng gobyerno at ipakulong ang kanilang mga pamilya sa kanyang talumpati sa trillion peso march na ginanap sa EDSA People Power Monument sa Quezon City nitong linggo. Maring kinundina ni Vice ang patuloy na paglaganap ng korupsyon sa bansa at hiniling sa pamahalaan na magpatupad ng mas mabigat na parusa. Kinumpara pa ng TVO sa mga kurakot opisyal sa mga terorista. Ang korap na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang korap na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang korupsyon ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan na atake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas walang pinipiling araw
Araw-araw nila tayong ninanakawan, sabi pa niya. Ibinunyag naman ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na ang construction company na Sunwest Incorporated na iniuugnay kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang nasa likod umano ng 5 sa 7 substandard flood control projects sa Oriental Mindoro. Ayon kay Dizon, nakatakda na sanang sampahan ng DPWH ng kaso siko. Ngunit dahil sa ginawang pagbuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure, kanilang ipinadala na lamang ang mga dokumento at mga impormasyong nakalap laban kay Ko, kanilang ipinadala sa komisyon. Ayon kay Dizon, ang unang isinumiti nila na dokumento sa ICI ay ang mga substandard flood control projects sa Oriental Mindoro. Bubuksan na ng Senado ang kahon-kahong dokumento at computer files mula kay dating Department of Public Works and Highways Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, matatanda na si Hernandez, ipinayagan ni Senate President Vicente Tito Soto III na makauwi sa kanyang bahay upang makuha ang mga dokumento matapos niyang akusahan sina Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva sa flood control scam sa Bulacan. Ayon kay Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang mga nakuha dokumento ni Hernandez ay maaaring sumuporta sa payag niya sa investigasyon ng Senado hinggil sa mga manumalyang flood control projects. Itinakda ni Lacson ang susunod na pagdinig ng committee sa Martes, September 22, alas 9 ng umaga dahil sa mga bagong development at nakapaganda na rin ng mga imbitasyon para sa ilang dating opisyal ng DPWH. Inihayag ni Vice President Sara Duterte nitong weekend na may 3 bansa na nagpahayag ng kahandaan na i-host ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pansamantala itong makalaya. Sa pagsasalita sa harap ng mga Pilipino sa Japan, sinabi ng Vice Presidente na siya mismo ang nakipagnegosasyon sa mga dayuhang kontak upang makahanap ng host country dahil hindi niya mapagkakatiwalaan ang sinuman sa Pilipinas. Matatandaan na hiniling ng mga abogado ni Duterte noong Hunyo sa ICC ang pansamantalang pagpapalaya sa dating leader sa isang hindi tinukoy na bansa. Medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release dahil kinausap pa namin at naghahanap pa ako ng tutulong sa akin dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, pahayag ng Vice Presidente. Samantala, hinamon ng mga miyembro ng Makabayan Bloc sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na magpaliwanag kaugnay ng pagtanggap ng campaign donations mula sa mga kontraktor na nakikipagtransaksyon sa gobyerno. Iginiit ni na Representatives Antonio Tino o ACT Teachers Rene Luis Co at Sara Eliago na ipinagbabawal ito sa ilalim ng Section 95 ng Omnibus Election Code. Hindi umano palalagpasin ang paglabag na ito ng dalawa. Ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, nakasaad sa Statement of Contributions and Expenditures na isinumiti ni Marcos na tumanggap ito ng 20 million mula sa kontraktor na si Rodolfo Hilot Jr., ang may-ari ng Road Hill Construction na nakakuha ng 2.7 billion kontrata sa gobyerno noong 2023 at 3.5 billion noong nakaraang taon. Tumanggap din naman si Marcos ng 1 million mula kay Jonathan Quirante, ang may-ari ng Quirante Construction na may 1.9 billion kontrata sa gobyerno noong 2022 at 3 billion noong 2023. Samantala, nakasaad naman umano sa sose ni Duterte na ang kanyang 19.9 million campaign advertisement ay binayaran ni Glenn Escandor ng SDEBCO Realty Corporation. Ang Genesis 88 Construction ni Escandor ay naging pangunahing flood control project contractor sa Davao del Sur na nakakahalaga ng 2.9 billion noong 2023. Ipinag-utos na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang preemptive evacuation sa mga lugar na tatamaan ni Super Typhoon Nando. Sa bulletin ng Pag-asa, si Nando ay inaasahang magla-landfall sa Batanes o Babuyan Island na maaring etong Lunes ng gabi hanggang Martes ng hapon. Sinabi ni DILG Secretary at NDRRMC Vice Chairman John Vic Rimulya na hindi na dapat mag-aksaya ng panahon ang mga lokal na opisyal para ilikas ang mga residente sa danger zones. Inihayag naman ni Office of the Civil Defense Secretary Bernardo
Elito Alejandro IV na nasa red alert na ang kanilang tanggapan at isinagawa na ang lahat ng preparasyon sa Super Typhoon Nando na inaasahang magdadala ng malalakas na ulan at hangin sa Hilagang Luzon at mga kalapit na lalawigan. Sa ating balita sa ibayong dagat, nagbanta si US President Donald Trump na may masamang mangyayari kapag hindi binalik na Afghanistan ang Bagram Air Base, Amerika. Sa kanyang post sa Truth Social, iginiit ni Trump na dating pinakamalaking pasilidad militar ng US sa Afghanistan na nasabing base. Kaya dapat itong ibalik sa kanila. If Afghanistan doesn't give Bagram Air Base back to those that built it, bad things are going to happen, ayon kay Trump sa kanyang Truth Social post. Ang Bagram, pinakamalaking US air base sa Afghanistan at sentro ng US-led war effort laban sa Taliban matapos ang 9/11 attack. Iniwan ito ng US troop noong 2021. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Ang Archdiocese of Lingayen Dagupan sa pangunguna ni Archbishop Soc Villegas ay nagsagawa kagabi ng Stand Against Corruption Prayer Rally sa lahat ng mga simbahan na sakop nito at mga chapel. Nagkaroon din ng kanya-kanyang pagsisindi ng kandila sa tahanan ng ilang mga debotong Katoliko. Ayon kay Archbishop Soc Villegas, ito ay powerful rosary rally at candlelighting ceremony na kung saan kanilang ipinagdasal ang laban kontra korupsyon. Ayon kay Villegas, hindi man marinig kung sakasakali ng mga politiko ang nasabing prayer nang mula sa kanilang mga nasasakupan ay maririnig naman ang mga kahilingang ito, maririnig naman ng Diyos. Bilang paghahanda sa pagdating ng Bagyong Nando, pinangunahan ni Mayor Nina Jose Quiambao ang isang Pre-Disaster Risk Assessment o PDRA. Kahapon, September 21, kasama lahat ng miyembro ng Bayambang Municipal Disaster Risk Reduction Council o MDRMC sa pamamagitan ng Zoom video. Bilang bahagi ng talakayan, binahagi ni LDRM Officer Jenny Bip Uy ang lokasyon, trajectory at posibleng mag-iepekto ng bagyo sa bayan ng Bayambang. Kanyang ipinaalam sa lahat na mayroong mataas na risk na pagbaha o ng pagbaha na maaaring manggaling sa mga kailugan sa bandang norte ilang araw pagkaraan ng bagyo. Ito ay dahil sa pagiging saturated na sa tubig baha ang mga lupain sa mga mabababang bahagi ng bayan. Pagkatapos ito ay tinalakay sa iba't ibang miyembro ang kanilang ginawa mga preparasyon kaugnay na naturang parating na bagyo. Naglabas naman ng paalala at babala ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na ang lalawigan ng Pangasinan ay apektado ng Bagyong Nando. Ayon sa DILG Central Office Disaster Information Coordinating Center, ang lawak ng nasabing bagyo ay umaabot sa 1,080 km diameter at ang Pangasinan ay nasa ilalim ng mahigit sa 500 km radius mula sa dadaanan ng Bagyong Sinando. Dahil dito nakas na rin ang Typhoon Signal number 1 sa Pangasinan. Ay dagdag pa ng Pangasinan PDRRMO, asahan na magdudulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin habang papalapit ang bagyo sa lalawigan. Formal nang binuksan ang Intercollegiate Athletic Competition 2025 sa lungsod ng Alaminos na layunin may angat ang pagpapahalaga ng mga kalahok sa kahulugan ng teamwork, sportsmanship at leadership. Bilang opisyal na pagbubukas ng Intercollegiate Athletic Competition 2025, isang tree-planting activity ang isinagawa kasunod ang larong lahi. Dumagundong naman ang sigawan, hiyawan at labanan ng husay ang Alaminos City Gymnasium na nagtapatan ng iba't ibang pamantasan para ipakita ang kanilang galing at lakas sa larangan ng pag-indak. Isang masayang selebrasyon ng palakasan, tunay na diwa at pagkakaisa at sportsmanship ang nasaksihan ngayong taon. Pagbati ni Mayor Brian Celeste sa mga lahat ng delegado. Sa lungsod ng San Carlos, maang mga barangay ay mayroong tinatawag na barangay reading centers. Kamakailan, nagkaroon ng pre-inspection sa barangay reading
centers sa Barangay Lilimasan, Barangay Pagal, Kalumboyan, Apunit at Barangay Galaw. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang nasabing initiative ay para masiguro na ang bawat reading center sa iba't ibang bahagi ng San Carlos ay well-prepared, organized at conducive for learning. Ito ay bahagi ng ginagawa naman para mapalakas ang literacy program sa mga barangay katuwang ang City Schools Division Office. Nagtala ang Municipal Health Office ng Mangaldaan ng kabuang 278 na mga estudyante na nabakunahan sa pagpapatuloy na isinagawang bakuna Eskwela 2025 katuwang ang Department of Health mula September 15 hanggang 19. Kabilang sa mga binisita na school-based immunization team ngayong linggo o nitong nakalipas na linggo ang Talugtog Batang Elementary School, Salay Elementary School, Nabaluan Elementary School, Osiem Elementary School, Don Gregorio Elementary School sa Barangay Banawang, David Elementary School, Salaan Elementary School at Embarcadero Elementary School. Dahil sa ilang kanselasyon ng klase dulot ng masamang panahon, nakatakdang i-schedule ang pagbabakuna sa David National High School, Alitay Elementary School at Gesang. Bukod sa mga paaralan, nagtungo rin ang SBI team sa mga barangay ng Salay, Anulid at Embarcadero para magsagawa ng community-based immunization na laging maabot ang mga kabataan at magulang na hindi makakapunta sa paaralan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Hindi hinayaan ni two-time Olympian EJ Obiena na mapahiya ito sa harap ng kanyang mga kababayan matapos pagharian ng World Pole Vault Challenge na ginanap sa Ayala Triangle sa Makati kahapon. Dagsa ang mga nanood sa kabila ng banta ng bagyong Nando upang suportahan ang Pinoy pole vaulter sa laban nito. Kaya naman mas lalong naging inspirado si Obiena nang makauhan nito ang 5.80 metro sa kanyang second attempt at ito na may katumbas ng gintong medalya. Samantala sa basketball naman, ipinaramdam agad ng University of Santo Tomas ang kanilang bangis matapos nilang silatin ang defending champion University of the Philippines kahapon sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament na kanilang nilaro sa UST Quadricentennial Pavilion. Sumanyo kabuuan ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Ano pa mga tagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantani para gire. Kantabay natin si Kaeli Garcia. Ang oras po natin ganap na alas 5:25. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga pangpadas, tapno maikatmat, nagitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin eksakto alas 5:30. At kami po yung welcome po sa kalumbahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. Kami pa rin po yung tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantani Paragire. Lunes po ngayon, 22 at unang araw pagkatapos po ng napakalakas na napakalawak na protesta diyan sa Ba't ibang bahagi? 3 area sa Metro Manila, sa Luneta, doon sa malapit sa Malacanang, tapos sa may EDSA Shrine. Tapos ganun din sa iba't ibang lugar. Yung EDSA Shrine yung malapit sa Camp Aguinaldo ba yun? Doon sa iba lang yung sa Camp Aguinaldo, iba lang 4 pala, Camp Aguinaldo tapos sa EDSA Shrine. Nagkaroon daw ng prayer rally. Tapos parang ngayon yata yung sa naman sa Davao City na kung saan merong prinipara na 100 na. Hindi ba kahapon din yun? Hindi, parang ngayon Kasi nung mga post kahapon, nagdadatingan na yung mga lechon baka. Kasi naman yung mga nababasa ko, kasi merong kinatay ng mga baka, kaya nakapila kayo. Tapos meron, pero kahapon, depensa ng kahapon na yun, kasi meron nang inilabas na yung nagkatay di sila ng buhay na buhaya. Ay, nag-ihaw sila ng buhaya. Pero ang sabi, at may cake na buhaya. Sabi, sa inyo, ganyan kayo. Pero dito sa amin, parang tradisyon na pag may mga malalaking events, ay meron talagang pagkain. Sabi niya, kasi inaalala nila ang kanilang mga kababayan na syempre, pag dumadalo sa ganyang mga malalaking events, not only rally, kundi malalaking iba pang events, alam nila magugutom, mauuhaw kayo, naghahanda ng pagkain tsaka tubig. At peaceful yung naganap na rally doon kasi unlike, siguro nga dahil busog sila. Unlike dito sa unlike dito sa siguro, Metro Manila na ang gulo. Tradisyon nila yung pagkakaroon ng peaceful na mga rally. Dito sa Manila kasi palagay ko ibang grupo yung yung dito sa may malapit sa Malacanang. Talagang ang purpose nila ay maghasik ng Iba't yun maghasik ng kaguluhan.
sabihin natin yung mga nag-ano nito is successful kasi nga napakarami, talaga napakarami. At kaya napakaraming nakiride on. Kaya lang iba't ibang grupo kasi kaya tuloy yung yung the very purpose lang talaga na peaceful rally lang sana ay nahaluan nga po ng gulo, may nakawan, may basagan, may nagsulok at kawawa yung mga nakikita natin mga pulis yung mga pulis na talagang binugbog, sinaktan, pero yung sa may lang to, sa may Mindiola lang pero yung sa may Luneta, peaceful naman, andun yung mga nagsalita, kumanta, yung sa, tama, kahapon daw yung sa, sa Davao, sabi ni Mr. Y, at sa Liwasang Bonifacio, pero the rest ay, yung sa ibang area sa Metro Manila, ay peaceful naman, yun lang, yung sa may malapit sa Malacanang. Na nung una, maayos pa naman, tapos parang lumabas itong mga lalaking naka-jacket, naka-hood, nakaitim, at yun nga, ang kanilang purpose talaga ay manggulo at manakit. Meron silang merong kanya-kanya silang, although corruption din yung corruption talagang issue, kanya-kanyang turuan. Merong si BBM, merong si Sara, at merong in general. Merong ito yung na wala talagang nag-lead kumbaga sa kanya-kanya kaya magulo. Pero yung mga sinasabi nga nila meron lang nag-call sa September 21 kasi ang significance ng September 21 ito yung anniversary kasi ng martial law. Yes. At nagkataong yung investigation, usapin patungkol sa mga flood control projects na merong ghost, merong substandard, nagkataong papalapit na yung September 21. Kaya sabi ko makapanervyos yung ginagawa nila kasi yung kapag yung gulong yun, hindi nila ititigil, yung possibility na magkaroon ng another September 21. Itong magkaroon nga na ideklara nga na anong tawag nito, martial law. Pero, ayun, sabi ko nga kahapon, nung binubugbog itong mga pulis, asan yung mga militar? Dapat pagka ganong kalaking activity, o kalaking activity, meron silang support group. Hindi yung pulis lang talaga yung ihinarap doon. O kaya, in-underestimate nila yung situation na ang inisip lang, eto ay magiging peaceful. Hindi siguro nila nakita na pwedeng gamitin at mag-take advantage yung mga kung sino man, kaninong grupo galing itong mga violente na sumali sa rally, sila ba ay makakaliwa o kung ano ba yung kanilang, kasi purpose talaga nila, hindi naman isigaw kung ano man yung kanilang gustong ipaglaban. Ang purpose talaga nila, very obvious naman manakit, saktan ang pulis. Obviously, yung mga sumama doon, meron yung mga talagang pinaglalaban nga nila yung corruption, meron talaga makakaliwa din naman talaga. And take advantage at merong mga criminal mind na nandun. Yung makakaliwa, wala silang problema sa organization. Kasi biglang ito, freely, maraming tao ang sasali dun sa mga areas. Libre. Oo. Kaya naman, sabi nga, free for all nga to. In fact, yung meron yung mga tumutilig kumakampi, o sort of tingin ng iba ay kakampi sila ng presidente pero sumali din sa nasabing mga rally. Meron naman yung sinisigaw naman nila, hindi lang against BBM kundi against VP Sara. So kumbaga naging free for all. Kaya lang yun nga, nag-take advantage yung mga may criminal minds. Pati yung mga netizens din, ganun din. Kanya-kanya din sila, kanya-kanya din ng opinion. Sabi nga ng iba, hindi porke wala kami dyan, hindi kami, kumbaga sa wala rin, yung kanilang pinaglalaban, pareho din. Kaya lang, iba-iba pa rin. So, talagang parang political, pa rin yun political rally pa rin ang naging kalabasan. Parang ganun pa rin. At hindi kasi ma-detach ang politika. Yung sa Davao kasi nakita ko, merong helicopter na nakalagay yung laki-laking tawag nito, tarpaulin? Parang tarp yun. BP Sara. Sara Duterte for President. Oo, nagkaroon ng yung sabi nga natin, naging free for all na kung ano man yung gusto nilang isigaw, mensahe na gustong nilang ilabas, naging avenue yung kahapon. Dito sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, maluwang din ang sakop nito. Lahat ng mga simbahan, kasama sila sa prayer rally and candle lighting. At sabi nga, kahit yung mga simbahan nila sa mga sa mga barangay. At sabi ni Archbishop Soc Villegas,
ito ay panawagan. Yung hindi ko makalimutan yun sa hindi man marinig ng mga politiko, hindi man marinig ng mga korap ay maririnig ng Diyos. At sabi niya, kasi yung pinuntahan natin yung sa St. John Cathedral kagabi, kahapon para tignan kung paano ang mangyayari doon. So pagkatapos ng misa, yung misa punong-puno yung simbahan eh. Pero palagay ko mga kalahati yung nag-stay behind para sumali doon sa prayer rally sa labas. So immediately after, rosary, may anong tawag doon? Vigil. Nag-pray the rosary. And then pagkatapos nun ay may candle lighting. Medyo mahangin kahapon. Hirap silang sindihan yung mga kandila. Sa palibot ng St. John Cathedral hanggang sa may Zamora. And sa iba't ibang mga simbahan. Meron din dun sa yung malaking simbahan dun sa may Bunuan Gazette. At kahapon, nakita rin natin, dumating doon ang mga opisyalis ng Dagupan na nakasuot din ng puti. Si Mayor Belen, si Vice Mayor Brian at ilang mga councilors. At so dumating din si Brian Kua. Vice Mayor Brian Kua at mga ilang councilor. At saka, sino ba yung andon? Councilor Tala. Si Councilor Joey, andun siya sa sa grupo ng mga nagro-rosary. And then dumating yung ilang mga opisyal. At nakita natin, di ba yung panawagan para dito sa, nag-uumpisa sa Metro Manila eh. You wear white on September 21. So, mga nakasuot ng puti at merong mga nakasabit na mga white ribbons. And simple lang, so, they pray the rosary, candle lighting, at nilagay nila yung kanilang mga kandila sa gilid ng mga pader ng ng St. John. Ayan, sa iba't ibang simbahan nga po dito sa Pangasinan, yung nagtali sila ng ribbon, white ribbon at saka yung parang flaglets na yung iba may mga flaglets na puti. Ayan, dito rin sa St. Joseph Nazareth Wood, Calasiao, meron din silang ganon. At meron silang type na malaki, huwag kang magnanakaw, ikapitong utos ng Diyos, so 700 billion stolen per year, 1.9 billion per day, 79 million per hour, 1.3 million per minute, 22,000 per second. Ang galing nila mag-compute. Ang galing nilang mag-compute. Ayan. Ito naman, itong type na to sa San Pedro, Calungsod, St. Paris. So, ang daming, pero at least dito, tahimik, peaceful. Ayan, yun po actually, yung maganda. It was a joyous occasion. So, kinuha natin yung reaksyon ni Archbishop Soc Villegas. Kasi parinig lang natin, short lang ito at itutok ko na lang dito sa nawala. Mamaya paparinig natin. Simple lang yung mensahe na hindi, yun nga, tama naman, hindi man marinig ng mga politiko ay maririnig ng Diyos. So bakit naging joyous? Ito po yung tugon ni Archbishop Soc Villegas sa maiksing panayam kagabi. Kasi may joy kasi alam natin na alam ng Diyos. At kapag humawak tayo sa Diyos, joy ang unang biyaya ng Diyos. We have hope kasi alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang panalangin natin ay kung hindi man tayo pinapakinggan ng mga korap na dapat magbago, sana pakinggan tayo ng Diyos at Diyos ang magbabago sa kanila. So yun, maiksi lang. At kasabay nun, habang merong praying of the rosary at candle lighting, sumasabay yung batang-tang ng kampana. Kaya narito dun sa kanilang Facebook page yung kanyang mensahe. Sabi ni Father Soc, maraming salamat po sa inyong panalangin. Narito tayo hindi para magmura, narito tayo hindi para manakit. Narito tayo para magdasal at sa ating pagdadasal ay ilawan natin ang kandila. We are not here to curse the darkness. We are not here to curse the powers of darkness. We are here to light because we know that is the best way to overcome darkness. By lighting the lights that God has given to us, sa pamamagitan po nito, alam ko kahit nagbibingi-bingihan yung corrupt,
naririnig tayo ng Diyos. At sa huli, ang Diyos ang magpapalambot sa kanilang puso, magpapaliwanag sa kanilang isip at anyaya para magbagong buhay para sa kapakanan ng buong mundo. Ayan. Alaki po ng nito, ang epekto. Masasabi natin malaki ang epekto nito dahil naapektuhan sila lahat. Oo. Magugulat sabi ramdam lahat. Sabi nga ni Erwin Tulfo, sabi niya kumbaga sa warning sa atin nito na kailangan magtrabaho tayo ng matino. Kung hindi, parang pinakita nila na they will take over. Parang yung nakikita ng actually yung sabi nga yung napanood nga natin position ngayon ni Chavit Singson. Sabi niya dapat mga kabataan kasi mga kabataan medyo walang politics sa kanila. Kaya lang karamihan doon sa mga magugulo para nakita natin mga kabataan yung mga nandoon either nakisawsaw o merong kumuha sa kanila. Pero yun tapos iyak sila after. Yun yung mga makakaliwang mind na nakikita natin, talagang parang walang respeto, walang respeto at walang kinatatakutan. Ayun, pero takot din sila kasi nakatakip yung kanilang mga mukha. Oo. Hindi sila nakatakip yung kanilang mukha, naka-hood, naka-black, na kumbaga kung halos di rin makita yung kanilang mata Oo. Kasi kung minsan kahit na may hood, may sombrero, may face mask, kukunin nila sa mata. Although lahat din naman kung ano man yung nararamdaman nila, ganun din yung nararamdaman natin. Siyempre, ganun kalaki, ganun karami yung kanilang ninanakaw. Pero sana nga hindi nga dumating. Sana nga mas naging maganda yung effect ng rally kung walang ganong marahas na pagkilos yung ginawa ng iba na nasira yung kabuuan ng peaceful rally sana. Palagay ko kung hindi magiging maayos ang magiging outcome ng investigation dito sa mga hindi lang sa mga flood control projects na binalahura, palagay ko magiging madali. Nakita na kahapon magiging madali para sa mga tao na mag-call at tumugon sa tawag na magkita-kita tayo at mag-rally. Kasi ganun lang yung panawagan doon sa Sa September 21, kita-kita tayo sa Luneta, magsuot kayo ng puti. At panawagan din natin sa Senado at Kongreso, wag na silang sumausaw sa investigasyon kasi sangkot sila yung mga wag na silang sumausaw. Yung na lang, yung ginawang yung independent committee na lang sana ng na inatasan ni Pangulong Marcos ang gumawa ng kanyang investigasyon para ganaulo totoo kasi maraming taong nasasangkot at hindi natin alam kung saan tayo patutungo kasi sila lahat sangkot, parang ganon. Tapos yung mga hindi nababanggit ang pangalan, sila rin yung nagbubulgar. So kung sakaling nagtanong tinagawad, hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. At so talaga mag-aabang lang talaga tayo. Meron ding mensahe si Romualdez. Meron siyang reaksyon kaugnay sa kasi playing naguhugas kami siya. Talaga hindi lang hugas, naligo pa. At talagang bumabalik sa kanya bumabalandra sa kanya kung ano man yung mga sinasabi niya. Kasi parang naglilinis-linisan na siya tapos panawagan niya sa kanyang kaibigan, kay Congressman Saldico, party list representative, na umuwi na siya at harapin niyo. O, di ba? Naglagan. Samantala sila yung tandem. Ayan, mga kaibigan, binabati natin. Good morning si Bogs Vidal, kay Ernesto Mosada, kay Estrella Carmelo, kay Rolly Soriano, at oras po natin. Ganap na alas 5:46. Babalik po tayo pagkatapos wala man ng ilang paalala. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico.
Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Time. It is now 5:47. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, meron pa tayong 11 minutes. Tama ba? 11 minutes bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Ngayong araw po, masarap ang tulog ng mga bata, walang pasok. At lahat, pati yung mga nasa government offices dahil naglabas po ang Malacanang. Ito po ay pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin by authority of the President. Memorandum Circular Number 97. Ito yung inaabangan ng marami, pero ito malawakan na, one time, big time na yung suspension. So mga work in government offices and classes in all levels. Ito po yung sakop po nito, yung walang pasok, suspended ang klase, at saka yung pasok sa mga government offices. Ang daming mga lalawigan kasama na ang Pangasinan, Abra, Antique, Apayao, Bataan, Batanes, Batangas, Benguet, Bulacan, Cagayan, Cavite, ganun kalawak siya. Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Metro Manila, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Palawan, Romblon, Rizal, Tarlac, Zambales. Napakalawak mo ang sakop nitong si Nando. Sobra-sobra. Kasi 'di ba yung ilang bagyo na yung dumaan pero either sandali lang, maliit na area lang yung kanyang dinaanan, pero itong si Nando napakalawak. Kanya namang minabuti po ng Malacanang na minsanan na sa pamamagitan ng isang memorandum circular, yung minsanan na yung pagpapalabas nila ng ito nga yung suspension. Ibig sabihin, kung yung mga LGUs hindi pa sila nakapaglabas ng suspension order ng klase, pasok at saka ng klase, eto na, sakop na sila nito. Yan, yung mga lugar na na hagip ng bagyong Nando, pero doon sa mga lugar na hindi nabanggit. Ayan, doon sa circular number 96, mamayang alauna pa lang sila walang pasok dahil nga sa yung pagdeklara ng ika-4 na Monday ng Setyembre every year as Kainang Pamilya Mahalaga Day. So, yung work sa government offices, walang pasok, sinuspindi nga
starting 1:00 para dito nga sa selebrasyon nga nito na sama-samang kakain ang buong pamilya. So, bagamat yung iba kasi sabi nagsuspend na sila, init-init. Preemptive po 'yan. Ang napakahirap na nga po yung intindihin yung panahon. Kung kailan nagsuspende ng klase o kay work, tagaktak naman yung pawis mo. Pero pag umulan at wala pang suspension, galit pa rin yung mga tao. Ayan, kasi po dito sa atin, sa Pangasinan, signal number 1. Wala pang pero tinataya, ang expected ay signal na aabot ito ng maging super typhoon ito, mga signal number 4, 5, pero sana naman wag. Sana naman ito yung dinadasal natin kasi kung minsan, di ba, madalas din pumalpak ang pag-asa. Sana this time pumalpak siya. Ayan. Pero ibig sabihin po kasi ng signal number 1, ito po yung lakas ng hangin. Ayan. So kung signal number 1, 30 to 60 kilometers, sa susunod na 24 oras. Ayun. Tapos merong aantabayanan yung weather news ito yung paparating pa lang siya, yung hangin na nararamdaman natin. Kaya kapag ka sinabing signal number 2, lumalakas na yung hangin, signal number 3, ayun, palakas na ng palakas. Pero, yun, nire-review ko kasi yung mga color coding na pinalitan kasi nila. Pero yung yellow nga ay signal number 1 at yellow pa rin yung color po dito sa lalawigan ng Pangasinan. Mas mabuti na yung pag kansela nga ng mga klase. Oo. Kasi kapag inabutan sila ng malakas na ulan sa loob ng classrooms nila at idideklarang walang pasok, mampasnok lalamot. At saka mahirapan. Mas mahirapan yung mga bata sa kanilang pag-uwi. Ayan, may nakita na akong picture, yung isa sa mga sumali sa mga rally. Dala niya yung aso niya. Tapos meron silang dala rin na karatula. Babala. Nakasabit dun sa aso. Babala. Nangangagat ng mga kurap. Para huwag ka lalapit. Parang ganun. Pero pati aso nakisali na sa anti-corruption rally. Pero napakalaking wake-up call na malayo pa pero at least naumpisahan yung itong pag-iingay na to. Malalim, pero at least na-scrape na sa ibabaw. Kumbaga, nagiging aware at nakikiisa ang bawat isa. Alam po natin itong usapin natin na to ay forever, kumbaga na pag-uusapan at nataon pa na napatalsik noon ang ama at ito, naghuhumiyaw naman sa galit ang mga tao sa panahon naman ng kanyang anak. Ayan. Buti na lang kamo walang hindi sila nabagyo kahapon. Nakisama, sabi ko nga, 'di ba? Dalawang klaseng dasal 'yan bago yung September 21. Yung sa mga magrarally, ang dasal ni sana wag umulan. Yung mga pro kung kanino man, dasal nila sana umulan. Hindi siya umulan. Yan, balikan po natin ang taya ng panahon, September Yung sana natin, interviewin sana natin ang Pangasinan PDRMO, pero paubos na yung oras natin. 4 na lang na minuto. Ayan, pero yung bago mag-alas 6. Yung situation naman po ng mga ng mga tawag nito, ng dam, 260.34 meters above sea level, napaka baba pa ng tubig. So walang mga gates na bukas kasi kung minsan may merong tubig na makikita pagbibintangan ka agad ang mga pagbibintangan ka agad yung mga gates. Ayan, ang pagtaas ng tubig, pagbaba ng tubig sa San Fabian 2.62 feet at alas 9:30 ito as of kahapon ito. Sa Sual 2.62 feet, Bimali 3.2 feet. Ayan, paalala sa mga mangingisda, malakas po ang hangin po. Pero yung mga mangingisda, alam nila, marunong silang tumingin. Kaya maski anong sabihin ninyo, masungit ang panahon, kuwan yun, tuloy irata, antada. Maraming isda. Titingnan lang nila yung araw, titingnan nila yung buwan, kabisado na nila. So pinapayo ng mga mangingisda na wag munang pumalaot sa dagat. Pero kahapon nga, nakakuha ng maraming pusit. Ano yun? Zumba. Stretching. May dalang malalaking pusit
Ay, magagandang pusit. Ganun pala yung pusit kapag ka fresh na fresh, bilog na bilog. Parang unlike yung mga nabibili natin dito na talagang flat na, tapos yung balat nila, namumugay na yung yung skin. Pero pag fresh na fresh, ayan, ang ganda ng So kayo, kahapon, kahit na merong paparating na bagyo, pumalaot pa rin yung ating mga mangingisda. Pero nag-utos na ang Malacanang ng NDRRMC ng preemptive evacuation. Lalo na yung mga nasa high-risk areas, ayan, huwag nyo nang antayin. Kung open na yung mga evacuation areas, evacuation center sa inyong mga lugar, alam nyo maapektuhan agad ang inyong bahay o yung lugar nyo, mag-preemptive na kayo. Kung yun naman na yung binubuksan na yung mga evacuation centers. Ito yung nahilo ako kasi nakalagay dito sa Pangasinan PDRMO, Gale Warning Advisory, September 9, 2025. 5 a.m. Kaya nag-scroll ulit ako. Pero 31 minutes ago, bakit September 9? Pero nakalagay dito, September 22. So, tao rin lang naman sila. Yung ating yung mga pumipindot nito. Nagkaroon ng typo. Gale Warning Advisory. Nakatas ng Gale Warning sa probinsya ng Pangasinan. Lakas na hangin, 45 to 63 km bawat oras. Lagay ng dagat, maalon hanggang sa napakaalon. At ang taas ng alon ay 2.8 hanggang 4.5 metro. So, yung mga bangkang pangisda at iba pang malilit na sasakyang pandagat, pinapayuhan na wag mo nang pumalaot habang ang mga malalaking sasakyan pandagat ay inaalerto laban sa malalaking alon. Ayun. At yung mga misis ngayon, tayo naman habang maghanda na rin, yun, mamalengke, yung kapag kaganyang bumabagyo, parang laging para nakalaging tawag nito, panic buying kasi ihahanda mo yung pagkain. Kung bigas, huwag niyong kalimutan yung bigas ha. Huwag niyong antayin yung yung ayuda, matagal pa yun. Hindi na kayo ng bigas. Hindi pa nila naubos yung kanilang ayuda. Good morning kay Rolly Soriano, Ben Gabo Villanos, Rafael Acosta Mangalyag, Josilia de Mateo, Gloria Sanchez Marama, Roberto Nimer Bogs, Vidal, Ernesto Carmelo, Cecilia Morante, Randy Manawis, Grace Matro, kumusta na kayo dyan? Nanay Dading, kumusta po? Tsaka si Nanay Dading. At si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa may Tubang at syempre ang mag-asawa doon naman sa Doris Canteen sa Capitol Complex, si Marie at saka si Nino. Doris na ba yung pangalan Dory, si Adoring. From Adoring to Doris. Sinosyal, ayan. At kay Mamata and Tropa. At kay DC Bian Benistua, good morning. At syempre sa mga security guards at lahat ng mga iba pang staff dyan sa may Dagupan City National High School na kahit walang klase, kailangan nilang pumasok. Ayan, lahat ng mga tricycle drivers at saka mga nagtitinda sa mga palengke at mga namamalengke, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. At bagamat yung banta at saka yung mapaalala sa pagdating ni Super Typhoon Nando ay last week pa, at least hindi siya bumuhos ng Saturday, Sunday. Oo nga. Hindi, expected naman siya kagabi. Sunday ng gabi. At ngayong araw siya inaasahan. Ayan. So, kumbaga sa tayo ay mag-aabang. Wala na po tayong sapat na oras, mga kaibigan. Tabayanan po ninyo. Susunod agad, or in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama. Sa technical side, si Ka Eli Garcia. Ako po si Liway Manantan, Iparagile. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng